may mga call na talagang Sobrang nagsasabayan na sobrang talaga init, na no? minsan may mabitaw na, Ay, parang gusto mo nang bawiin yung masabi mo kasi sobrang taas ng emotion or oo. sobrang intense. Hello mga boss! Welcome to another episode of Boss Rod TV Life Intake Podcast. I'm your host, Boss Rod, and this episode pag-uusapan natin kung paano ba namin nasosolve or nire-resolve yung mga possible na nagiging conflicts sa company, sa team, at sa work, no? At kung saan-saan pa na sa IT industry. So, we have a guest, Boss Tan again, for this episode. So ngayon siguro my first question is, can you share, Boss Tan, ng ano ba yung experience mo before or sa work mo current na nagkaroon ng conflict or nagkaroon ng disagreement and paano niyo siya na-solve? Sige. So, sa akin naman, I would say two, no? I would say talagang naging problem before or even now was one is siguro yung age, no? So, Age gap. usually with me, no, data engineering side, meron tayong parang analytics or reporting side naman. So it so happens, me during that team, medyo malayong age gap namin. So like, mahirap sabihan or let's say may mali siya, like that. So parang medyo may ano siya, like may konting clash, di ba? Like, parang, mas matanda ako sa'yo, like that. So, and then yung second, syempre, which I think would be common naman, if medyo bago ka sa team, di ba? So, like, if you have a manager na medyo matanda na rin, and then ikaw na bagong member, so, syempre, you have to prove yourself pa rin. So, mahirap yung kailangan mong i-prove yung sarili mo. At the same time, like your manager din, hindi siya confident, diba? Like, still kinakapa ka pa. So, like, they don't know if i-entrust sa'yo gito or if they trust what you're doing, what you're saying, diba? So, for me yun. And then, Paano siya na-solve? paano siya na-solve? Well, yung isa with the age gap dun sa dati kong ka-team, actually, ano siya like, alam mo yung parang nag-aasaran kayo lagi. And then parang kayo pa yung naging friends, di ba? Para siyang gano'n, you know. So, in my case naman, sa pagka-clash namin with work-related things, medyo nag-iba siya outside of work, no? Yung mga, parang yung friendship na or yung pagsasama namin out of work-related things, medyo doon Nagkaroon ng nag-improve. trust. Doon nagkaroon ng trust na nakatulong din in the end. So, more on more on parang interaction, no? Interaction, Communication. pakakilala with your understanding. Understanding. Kasi talagang, I would say, yung ka-work ko na yun dati, or yung bago pa lang kami magkakilala, talagang hindi ko gusto yung vibe, gano'n, parang mas matanda, yung typical na medyo, right? And then, yun nga, I got to know them more, and then, ayun, it also helped yung relationship namin as colleagues and then outside of work din. And then it also helped sa work when it needed din, di ba? So, yun yung... Sa akin naman siguro ma-share ko, isa sa mga naging disagreement na na-experience ko before is yung mamimili kayo kung anong gagamitin yung tool. Syempre, tayo, kunyari, ikaw or Deb, may makakanya-kanya tayong preference, di ba? So, lalo na kung nasa team kayo, it's really hard na alam mo yun, parang sanay ka sa ganito, tapos, hindi, gusto mo siyang gamitin, pero biglang aayawing isa kasi hindi siya sanay doon. Ganito ganyan. So, ayun yung mga parang naging common disagreements na nangyari sa amin or at least sa experience ko. And, paano namin siya na-resolve? Na-resolve namin siya via voting system. So, parang majority wins, ayun yung gagamitin natin. So, it's more on parang ganun siya nag-work. Yung, hindi din negative yun kasi, like, let's say, pag di niya alam yun, at least may bago siyang malalaman, matutunan. diba? Yes. Yung maganda din to. Yes. Kasi parang nangyari sa amin, di ba? Nagkaroon kami ng voting system. And also, kailangan mo ibigay yung parang mga pros and cons niya. Kasi yun yung magiging bearing paano ka magbo-vote. So, okay ka ba dito sa isa? Kasi dami yung mga ganun. So, parang ganun namin siya na-resolve. Okay, so, ngayon naman, since mga disagreement naman, ngayon,
may na-experience ka na rin ba na tipong, for example, nagkaroon ka ng parang conflict naman sa naging ka-work mo or manager mo? Paano mo siya hinandle? Like, diniem mo ba siya muna? Nag-mention ka ba sa group? Paano mo siya hinandle? Um, with me naman, parang when I usually have a new ka-team or manager, yung mga first few na yung mga first days na magkakilala kami, medyo parang pinapakiramdaman ko sila. Like, paano sila makipag-usap, like, ano ba ayaw nila, ano gusto nila, ano hiling nila, like that. And then, ayun, parang, if feeling ko, pwede silang i-direct to the point, di ba? Like, pwede siya sabihin ko sila, like, in a Diretso respectful way, di ba? Pero tingin ko na medyo, ano sila, yung medyo sensitive with words, di ba? I try to go outside of work, like, lunch break, samahan ko sila, like, Tapos lumuha ako sa doon ko kausapin, like, baka may outside of work, di ba, na baka may other problems na di muna nila ma-share, na nakaka-apekto pala sa ugali nila or the way na interacting sa'yo. So, ayun, I try to, look siguro further than ano yung pinapakita. Kumbaga nag-observe ka muna kung nag-observe ko paano muna. mo sila i-attack kung sakali. Parang tinatry ko rin i-understand yung reaction or yung ano niya. So, That's a good thing. ikaw ba, Rod? Ano ba yung, ano mo, parang, ano ba, Sa akin, siguro, sa akin in general siguro, wala ako kasing parang specific. So parang in general, how I handle things is, first, syempre, if ever I see something like problems or conflict, I straight direct to them. I mean, parang nag-PPM muna ako sa kanila. And I just, brought up ko muna yung possible issues, how can we solve this, anong nangyari, ganito, ganyan. So it's more on, tinatanong ko muna, bakit ganito, ano yung mga pwede natin gawin, ganito, ganyan. And then pagka hindi yun nag-work, that's the time naman ako na pumunta na ako sa manager or sa higher management. No, just to gusto ko lang sabihin, no? Just to be aware nagkakaroon tayo ng problem sa ganito, ganito, ganyan. And then pagka wala pa rin talaga, doon na sa Slack na. I mean, parang lahat na, nandoon yung mga CTO, nandoon yung lahat ng team. So doon ko i-broadcast yun na ganito, ganyan. Kasi, sign na yun na tipong pagka hindi ka pa rin talaga nagtino or hindi ka pa rin talaga parang, hindi mo pa rin siya na-feel na may ganong issue, it's time for everyone to know it. Yeah. So that's how I handle it. Yeah. Minsan kailangan talaga may parang intervention ng iba. Diba? Kasi Intervention like, ng iba. let's say, pag kayo lang, di talaga siya makikinig. Like, may factor, di natin alam. So, baka kailangan, like, let's say, manager or maybe common friend, di ba? Mamaya, mas pinapakinggan niya si colleague A, di ba? Yes. Kaysa sa'yo. Or, True. so, baka kailangan. Yung mga sila biases, no? baka may mga bias or something. So, Short break lang mga boss, if you're enjoying this Anis Tech Kwentuhan, don't forget to hit follow para hindi ka malate sa mga upcoming episodes. New episode every Monday and Friday on Spotify and YouTube. And now, let's get back to the show. So siguro sa last question, no? Ano ba yung parang ginawa nyo na ground rules na para maging healthy yung debate or kasi this is very common sa IT industry, especially kung may mga kailangang i-discuss as a whole team, no? May mga debates yan and so on. Parang may mga rules ba kayo before na na-implement or paano nyo ba siya hinahandle para maging healthy yung discussion? well, siguro yung pinaka-important talaga, no, kayo, you have to put in perspective na team kayo, di ba? So, kung ano man yung quarrel or maalitan nyo within the team, kailangan nyo i-settle talaga. And if hindi talaga kaya, we have to keep in mind na professional tayo, di ba? Yes. We have to be professional. Lalo na, pagkaharap natin yung mga client natin, di ba? Parang, even though let's say may lapse or may nangyaring sa case namin, like let's say may
nag-fail na pipeline, alam natin na si employee A ang may hawak niyan. Pero ako, hindi ko siya ilalaglag, di ba? So, as a team, we have to find a way na we're gonna resolve this without blaming or like the term kicking someone under the bus. And then afterward, that's when we can talk about it as a team, like what really happened, what will we do. So, yun, that will also help build yung team, di ba? Trust. Na trust, and then, di ba? And then, if kayo, baka hindi kayo eye to eye magkita, baka makatulong din siya in the future, di ba? So, Yeah. ikaw ba, Boss Rod, ano ba yung Sa akin, siguro, nag-implement kami ng mga rules. Like, for example, if someone is sharing thoughts, bawal kang mag-cut. Parang, kumbaga, basta may nang nag-share, don't cut. Just raise hand. Kasi merong mga ganun sa, Okay, di ba? yeah, Sa meet. Just raise hand, that's it. And wait muna matapos yung, nagsasalita. Ganun siya. So, it's more on, kasi dati nangyayari, nagkakaroon kasing problem pagka nagkakainitan, Oo, di ba? pag Parang, nagkakainitan, pagka magsasalita yung isa, magtataas magsasalita, yung- di ba? Oo. So, parang, more on na nangyayari sa amin, naggawa kami ng rules. Okay, before kayo magsalita, patapusin nyo muna yung nagsasalita. And then, raise your hand. So, parang it's more on bigayan ng, bigayan ng thoughts. And then, syempre, pagka nagbibigay ka rin ng thoughts mo, just make sure na meron ka mga supporting. Supporting evidence or proof. Why is that better? Why it is better? Kasi it's really easy to say something. Like, diba, kunyari, you can pretend na, hey, this is good too. Especially yung iba, hindi pa nila rin alam. So, you can easily manipulate yun ng pwedeng mangyari. So, ganun namin siya nakakita. So, ayun yung parang naging rules namin. Tsaka, mahirap yun. Like, yun nga, maganda yun kasi it will cut yung clashing. Kasi, di ba, ako, based on experience din, may mga call na talagang Sobrang nagsasabayan na sobrang talaga init, na no? minsan may mabitaw na, ay, Ay, parang gusto mo nang bawiin yung masabi mo kasi sobrang taas ng emotion or sobrang intense. Kaya maganda nga yung gano'n na, ako muna. Bawal, May sasabihin kayo, you have your turn, di ba? And kailangan then, nyo mag-raise hand. maganda nga na may Supporting. may supporting, di ba? Hindi yung Nasabi mo lang. Nasabi mo lang na. So, maganda nga. Maganda nga yung gano'ng approach. So. Yeah. So that's it mga boss. And sana, nakapagbigay kami ng magandang insights about how you possibly solve yung mga conflicts na experience nyo sa team, sa work, and sa kung saan man. See you on the next one.